Narito na naman muli ako. Hindi ko alam kung maliwanag. Malabo kasi yung mata ko. Sabi ng camera, pantay na daw yan. Pababa lang talaga yung aming front at yung driveway. Pero kung pantay yan, okay. Okay. Katatapos ko lang maglinis ng driveway. Ilang dosena naman ang mga pinala kong driveways. Siguro ilang oras din ako. Pero importante natapos na at makapunta pa ako sa Newmarket, Ontario para maglinis pa rin doon. Pero titingnan natin kasi magandang weather natin. Ito nga, nakikinig niyo siguro ito. Yung mga patak na naririnig ninyo ay patak ng mga natutunaw na snow, ng niebe, galing sa mga sanga, bubungan, at kung saan pang matataas na bahagi tulad ng poste, ng power lines, at even sa street stop sign, street lights, no, street hindi ako makapagsalita, yung pangalan ng kalsada. Ba't ba ako nandito? Okay. Malakas pa rin yung tuhod ko. Sasabay pa rin ako sa mga 20 anyos. Alam niyo ba, mga Pilipinong kabataan, lalo na yung mga nasa Pilipinas, kahit na dito, kung makikita niyo ako, sasabay pa rin ako sa inyo. Sa pagtalon, sa pag-push ups, at sa pagbubuhat ng mabibigat. At kung matatalo ninyo ako, matutuwa ako dahil may pag-asa pa dahil tinreat nyo ako na makakita ng isang kabataan na malakas at aktibo. Dahil ang katotohanan nito, napakaraming mga kabataan ngayon na hindi aktibo, na they have the height, they have the weight, they even have the DNA, pero napakalalamyan nila. Panahon nagbabago talaga. Enough na muna nun. Ginawa ko tong video na to para sabihin sa inyo na kung paliitan ng pala, I think ako yung may hold na record ng pinakamaliit na pala. Pala sa pagpapala ng snow. Pero kahit maliit ito, hindi ako nayuko dito. Unless kailangan ko, magloload ako ng napakarami and I have to. Pagka-load ko, kailangan kong tumindig at itapon. As you standing up, you getting up, tapon. Or, kahit yung hawak muna, stance. Kung may maliit kang pala, bakit sabi mo hindi ka nayuko? I'll tell you. Kasi, itong pala na to, laging ugali ko, technique para sa inyo ay hindi ako magsasalita sa inyo ng patungkol sa inyo ng pupunahin ko kayo tapos hanggang doon lang. Kailangan nating makorek yan, di ba? Alright, kung nandun kayo sa Pilipinas, mga kaibigan ko, kabayan ko, pakinggan nyo to dahil kung nagbabalak nyo kayo pupunta dito sa North America. At nandun naman sa mga pinala na nandito na, pero wine pa rin every time na magka snowstorm or even dust lang, alikabok lang na snow, ay sana'y panoorin nyo ako. Hayaan nyo, hindi ko naman kayo talaga kinukutya. Gusto ko lang maging malakas kayo dahil may mga pamilya kayo. At may mga anak kayo na titingala sa inyo, di ba? Pagpapala lang yan, what's the big deal?
parte ito ng buhay sa Canada. Kung pinili mo ang Canada, kailangan maging magaling ka dito. Alam mo ang ginagawa mo. Hindi lang sa pananamit, hindi lang sa pagkita ng dolyar. Okay, enough. Pag magpapala ka, lagi mong ibaba dito hanggat maaari. At itaas mo. Hindi mo kailangang kunin ang napakalaking chunk kung hindi ka hindi sanay ang katawan mo, bit by bit. Okay, maglaan ka ng oras talaga para dito. Hindi yung kailangan kong tapusin ito ng 10 minuto, 5 minuto, pero hindi kaya naman ng puso mo, katawan mo, even braso mo. Kaya ang nakikita ko sa inyo pag nagpapala ay pinupush. Kailangan kong bilisan. Baka yung mga kapitbahay ko ay sumulpot. I think nasa mga bintana na sila eh. May paraan yun. Okay? Kumuha kayo ng sapat na tamang pala. Pag pumunta kayo sa mga Home Depot or yung lugar ng mga tindahan ng mga tools, pala, ano man ang height mo. Okay? Ilagay mo itong pala sa tabi mo. Sukatin mo. Ang magandang pala, hindi to nasa book, hindi ko to nakuha sa internet, kaya pag nag-search kayo ng internet, maaaring kakaiba sa sinasabi ko, pero ito yung aking experience. Again, pagtuunan nyo ng pansin, magsaliksik pa kayo, sinasabi ko sa inyo kung ano nagwo-work sa akin. Okay? Nandito sa dibdib mo ang pala. Okay? Nandito sa dibdib mo. Tingnan natin kasi hindi ko sinesearch yun eh. Sandali lang. Kasi ang sabi nila sa dibdib, ako naman, hey, kung kasing taas mo yung pala. I'm just kidding. Tingnan ko kung tama yung pagkakatindig ko. Ay, siguro tama naman. Sana tama. There. Medyo slant ng konti pero i-adjust nyo na. Gaganyan na lang ako. There you go. Dibdib. Oh, yeah. It doesn't matter kung anong height mo. Okay? Kaya hindi ko na kailangan sabihin sa inyo ang height ko. Pero kailangan ng height ng importante ay ang height ng inyong pala. Ito. Dibdib. Kung ang pala ninyo ay hanggang tiyan, lakay wala. Pag-ipunan nyo to. Again, ito yung pusher. Merong pala na scooper, katulad nito. Okay? Pero nagkataon na ito ay pusher. Nakita nyo ito sa marami kong video. Lagay natin siya dyan. Lakay wala pa akong pambili ng pala kasi yung palang pinapakita mo ay mahigit 100 na ngayon. Baka nga sa ibang tindahan ay 150 na yan dahil sa mga nagtataas ang bilihin. Okay, fine. Nga pala yung palang ganito, yung ordinary lang, basta mataas, ranges from $30. May $20 pa nga. Hindi siya kagandahan ang it will get you by. Okay? Hindi naman kayo nagpapala ng katulad ko na mahigit rent ang driveway, di ba? Kaya okay lang yun. Tatagal din sa inyo. Alagaan nyo lang yung pala nyo. Wag nyong this garanto. You can take abuse. Ngayon, nalalawig din naman tayo. Hanggang tiyan lang yung kaya kong pala, lakay. Yung binigay sa akin ng landlord ko, yung nabutan ko nung nag-move kami sa apartment. Okay, fine. Itong gawin ninyo. At hindi ko to idea. Ito ay nakita ko sa internet. Makikita nyo ito kung sinearch ninyo. May pagkakaiba kaming ginawa. Yung sa kanya ay ipapakiliwanag ko. Nakita nyo na siguro to sa iba kong channel. There. Alam niyo siguro kung saan tayo pupunta, di ba? Pakita ko sa inyo muna. Muestro. Teka. Yeah. Okay. Good. Oh. Talagang hindi ka yuyukungan yan, lakay. Kasi ilip mo.
I-toss mo ng malayo. Okay? Flip. Toss. Flip. Toss. Ibaba ninyo yung kamay ninyo. Baba ninyo. Okay? Baba ninyo. Right? Okay lang na mag-bend kayo ng konti. Huwag lang mag-bend kayo ng todo at mayroon pang load may load pa kayo. Masama yun. So, tsaka may control kayo. Diba? Kung hindi nyo nakuha sa isang tapunan, pwede nyo i-pull back. Alright? Tinatapyas ko to, sana nakikita ninyo. Gumagawa ko ng tapyas. Pinapakita ko sa inyo na napakadali. Itong klaseng pala na to nga pala ay high volume to mataas na load, ang malaking load ang kaya nyo nito. Ito yung Garant. Actually mas malaki pa dito eh. Pero ito tama nito sa inyo. Again, ang rule, ang sabi nila, bit by bit, maliit na pala kasi natetempt ka maglagay ng punuin ito at minsan yun ang kadalasan na nakakasakit ng likod mo or mga masasamang nangyayari sa iyo. Kaya may punto sila nun. Kasi biro mo, maglalagay ako ng konti lang, di ba? Kaya ko naman ng lahat, di ba? Bakit hindi, di ba? Kaya konti lang. Pero kung may self-control kayo, kumuha kayo nito. Ito, gusto ko to, isa sa mga go-to pala ko to pagdating sa, depende sa sitwasyon, depende sa uri ng panahon at niebe. Minsan yellow, ulan katulad nito. Depende sa lugar din. Kaya hindi lahat lagi. Pag may pinakita kong pala, yun na talaga ang pala ninyo habang buhay. Hindi. Maaari kumuha kayo ng at least tatlong pala. Mga pala ko ngayon ay we'll keep this simple, di ba? So ito, yan, talian nyo lang. Panay, ang salita mo lakay, di mo na pinapakita sa amin. Ito lang ginawa ko dito. Yan, tinalian ko lang siya dito. Walang scientifico or nakakita ko dito ng nodes or nudge dito. So hinigpitan ko lang. So nape-prevent siya na mag-slip out, slip up, ganun ba? Kaya marami akong slack, marami akong pwede kong siyang i-adjust dito. At I'm very fortunate na makakuha nito. Ito sa pamputol ko ng kahoy, pamputol ko ng telescopic na saw at nasira na yon. Kaya kinip ko ito. Pag may mga nasisira kayong parts ninyo, kung may mapapakinabangan kayo. Kaya pampulto ng ng mga twigs. May pangkat siya talaga sa mataas na puno. Yung telescopic yon. Kaya nilagay ko siya dito. Ngayon meron akong ditong mga buhol-buhol para kung sakaling i-adjust ko, papapaiksi ko siya or tanggalin ko yung buhol, mapapahaba ko siya, di ba? Kaya ito siya. Di ba? Yan. Ito lang. Ito lang. There you go. Siya, tapos may time na minsan hindi nyo kailangan nyo lang yung itong shaft, itong haba na to, hindi nyo kailangan ng tali. Kaya naglagay ako ng bungee dito na so inilulup ko siya dito, pinapasok ko siya, tapos there, pwede ko siyang gawin na yung kung anong intended nitong gawin. Just shovel, walang rope. At yung nakikita nyo sa internet, nakakuha ko ng idea nito. Actually parang ano lang sa kanya isang tali lang na loose dito. So hinahawakan lang niya dito. Kaya ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Yan. Matigas yung yellow kasi dito pack na. Kaya hindi ko mamalasta sa inyo. Pero you get the idea, di ba? Kaya sa akin, po pwede yun. May mga times na ginagawa ko rin yun. Pero pag talagang alam kong magpapala ako, kailangan ko i-toss ng malayo or may kalayuan na may kailangan gamitan ng rope o ng ganito, mas prepare ko yung hawak-hawak ko siya.
Okay, hawak-hawak ko siya para matapon ko siya kung saan. Pwede nga patalikod eh. Ay nga pala, pag magpapala kayo, huwag kayo mag-pivot. Huwag kayo mag-pivot. Pivot, di ba? So, pag nagpapala kayo ganyan, nagpapala ba? Yan. Ha? Ganyan. Huwag kayo mag-pivot kasi sasakit yung inyong likod. Mayroong matitwist dyan and it's never good. Patak ng ulan, no? Sarap sa labas. Alam ko hindi pare-pareho tayo. Mas gusto nyo sa loob ang iba. Ayos lang yun. Pero pagdating na tinawag kayo ng mga panahon, pagpapala, kasi kayo naasahan, even kailangan magawa nyo ng tama para patuloy itong magawa at patuloy na napakaganda ng lagi kayong malakas, lagi kayong fit. Kasi hindi nyo alam ang mangyayari kung paano. Minsan kailangan nyo tumakbo, kailangan ninyong umakyat, kailangan nyo magbuhat, magtulak ng sasakyan. Maganda na meron kayong maasahang katawan. At doon sa mga hindi talaga may sakit, hindi pa huli ang lahat. Kung ano yung makakaya nyo. Hindi nyo kailangan maging the best dyan or even mag-post ko na, hey, look at me. Kaya ko to, kaya nyo ba to? No. Just be active. That's all I'm saying. Be active. Para sa iyong sarili, para sa mga mahal mo sa buhay. Heck, para sa aso mo. Diba? Para sa mga alaga mo. Kahit ano pa man sila. Pusa man. Or kahit nasa aquarium. Saan nakikita nyo yung ulan? Natutunaw na ang yelo dahil may kalamigan sa aking thermometer doon. Ang nakalagay ay 0 to 1 degrees. 0 to 1 degree. Maring 2, siguro 1 kasi slant eh. Set. Ano pa bang pagkukwentuhan natin? I hope na nagkaroon kayo ng konting kaalaman ito. Kung hindi, maybe ipasa ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan. Napakarami kong ikakwento sa inyo. Dito sa lugar namin. Napakarami. Yung iba, I'm sure na hindi kayo interesado. Pero napakarami. Wala lang talaga akong oras. So nakikita nyo ba, nag-upload ako lagi. Ang iba doon ay mga may katandaan na. At yun ang bala ko ipakita sa inyo mga lumaman ng mga videos na ipapakita ko. Ay lagi tandaan, meron siyang pets siya sa lower left hand corner, right hand corner ng screen niyo. Ganoon ako noon pa, naglalagay ako ng oras, ng panahon, para kung mababalikan ko, maaaring makatulong yon yung mga taon. Maliit pa ako, yun ang ginagawa ko. Pag nagsusulat ako sa papel, bago ko magsulat ako ng listahan or even sa eskwelahan, naglalagay ako ng maliit na pet sa upper right hand side, yung corner ng papel, notebook. Okay, hanggang dito na lang muna at sana'y wala akong na-miss. Maaaring meron pero sana'y nagawa ko yung gusto ko na ipakita ito sa inyo. Again, garant ito. Marami ibang mga klase nito. It doesn't have to be garant kung gusto niyo yung iba. Pero ito sturdy. Kita nyo yung panahon. Yan ang panahon. Yan mo makikita. Yan yung gera niya na nangyari sa kanya. At patuloy pa itong gagamitin. Meron akong i-upload ngayon, hindi muna ito yung isa na
na tungkol sa tamang pananamit. Naisip ko na yun ang gagawin ko. Ang una kong attempt na ginawa nun ay dagdala ko ng maraming damit, sombrero, medyas, guantes at mga base layer, mid layer at yung mga shell or coat or jacket or na kung ano man ang prepare ninyo, di ba? At sa bilis ng pagsasalita ko, almost 1 hour yung inabot. And I know na kailangan kong gawin ng paraan yun. Naisip ko, konti-konti. Sombrero muna, guantes, yung mga ganon. Kaya yun ang gagawin ko. Madaling makita, madaling maintindihan, madaling hanapin. Diba? Madali rin sa akin. Alright? Kaya pag-uusapan natin yun ang gagawin ko ngayon. Dahil tapos na ako, naghihintay pa ako ng ibang mga tawag kasi meron pa akong pupuntahan sa mas norte pa sa amin na sa Newmarket, Ontario. Naglilinis din ako doon. Seniors naman sila kaya hindi nila kailangan ng agad-agaran. Pero nga sa panahon na ito na maganda na itong panahon na to. Lalo pat malamig. Pula na. Paghawak yan ng mga yun. Magkakaroon tayo ng break siguro. Sabi nila kalahati ng Enero ay magiging mataas than usual, than normal season temperature natin. Mas mataas. So, ang mangyayari niyan, marami ang hopefully wag makalimot mag-drive muli. At maraming lalabas, mag-enjoy kasi ganoon naman dito, di ba? Samantalahin. At hindi lang kami sa Ontario makakaranas yon. Ang sabi nila ay magmula west, which is sa inyo, at sa Calgary, Saskatoon, Saskatchewan, sa yung Alberta. Isa-isa mo ba yung mga bayan doon sa probinsya? Even British Columbia. Kaya maganda, pagdiwang natin yun, di ba? Samantalahin. Ano pa ba? Wala na muna, tama na. Hanggang sa muli.